Obey everything human authority. Anong sabi dito? Be willing to serve the people who have authority in this world. So tayo yun, di ba? Ang pagtuturo ni Miss Tinay ay authority ito. Maniwala man kayo sa hindi, darating tayo balang araw. Kaya gano'n na lang po ako katatag kasi alam nyo na ang bawat araw na ginagawa natin ay authority para sa Panginoon. Okay? Do this for the Lord. Obey the King, the highest authority, our Lord Jesus Christ. Kasi salita niya to. 14, and obey the leaders who are sent by the King. So, bakit nandito si Miss Tinay matatag? Hindi po dahil sa aking pamamaraan, okay? Kundi dahil sa Panginoon. They are sent to punish those who do wrong and to praise those who do good. Naniniwala kayo? Ang mga taong lumalabas sa kagustuhan ng Panginoon gaya ng ginagawa natin ay nakakaranas ng punishment. Yes. Kaya nga ibinibigay natin ang thoughts ng mga tao sa Panginoon. 2 Corinthians. Kasi the way kung paano tayo makipaglaban ay hindi the way kung paano makipaglaban ang mga tao sa mundo. We capture the thoughts of people and give it to God. Okay? We capture the thoughts of people para ibigay sa ating Panginoon para malaman kung ano ang nilalaman ng puso ng taong yan. Kung yan ay magpapatuloy sa kalooban ng Diyos or hindi. Okay? So, anong sinasabi dito mga kapatid? When you do good, you stop ignorant people from saying foolish things about you. Amen? So, pag hindi mo pinansin, kasi ganyan ang demon. Okay? Ganyan ang demon sa tao. Kapag pinansin mo yung mga nangyayaring sinasabi nila, matutuwa sila kasi pinapansin mo. Pero pag inignore mo ang ginagawa nila, di ba? When you do good, you stop ignorant from people. Ngayon parang mapapagod sila. Nagawin ka ng ganyan, na-ibash ka ng ibash, mapapagod na sila. Ganyan ang demon, guys. Huwag kayong magpapauto sa napakaalam mo yon, pinag-aralan ng demonyo ang tao. Okay? Pinag-aralan ng demonyo ang mga tao. Okay? So, magpatuloy po tayo. Verse 15, mga kapatid. When you do good, you stop ignorant from saying foolish things about you. This is what God wants. Live like free people. But don't use your freedom as an excuse to do evil. Ang freedom, hindi mo siya mahanap sa mundo. Ang freedom, mahanap mo siya sa pagmamahal ng Panginoon. Ayun ang totoong freedom. Kasi akala ng tao, pag may freedom ka, anything that you want to do in your flesh, you can do. That is, no. Romans chapter 6. Kung sino ang sinusunod mo, yun ang magiging master mo. If you slave to Christ, you live for what is right. If you slave for sin, your master is the devil. Okay? So, live like a free people, but do not use to your flesh to please your evil desire. Mga kapatid, live as those who are serving God. Pagsisilbi natin sa pagmamahal ng Panginoon para sa lahat ng tao. Verse 17 po, show respect for all people. Love your brother and sisters in God's family. Respect God and honor the King. When we say all, enemy or hindi, respect. Pag pinagsalitaan ka ng masama, it's okay. Do it. Pero do not personal it. Huwag mong ipapersonal. Kasi yung taong yan kaya ganyan is malayo ang puso sa Panginoon, kinokontrol siya ng demonyo. Okay? Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay napako, for they do not know what they have done. Okay? So our battle is not from the blood and the flesh. Kasi tayo ay kinaawaan ng Diyos, ang ating laban ay hindi tao, kundi entities, evil spirit, na gumagalaw sa mga tenga ng mga taong yan. Kaya sila gumagawa ng masama. Kasi ang puso ay malayo sa kaloob sa Panginoon sa salita niya. Okay? Sinasabihan tayo mga kapatid, respect.
respect. Kaya, kita nyo, never akong gumawa or kung ano-anong, alam mo yon, lumaban sa kung ano yung nangyari. Hinahayaan ko lang. Marireveal lahat sa Panginoon. Okay? Kasi hindi titigil si Satan kahit pasabihin ko kung ano yung mga nangyari. Hindi yan titigil. Gusto ni Satan, manahimik ako sa pagtuturo. Ba't hindi mangyayari yon? Okay? So, dito sa mundong to, wala na akong kailangang patunayan. Ang approval ko ay hindi sa mundo, sa Diyos. Okay? Sa Panginoon lamang. So, anong kailangan mangyari? Pagbatuloy. So, kung ano man ang gustong gawin ng Panginoon para baguhin ang bawat puso, bawat ugali ng tao, let it. Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw. Kaya nga, wag mong ipe-personal yung taong yan. Kasi hindi yan ang kaaway mo. Di ba sinabi nga ng Panginoon, my vengeance is mine. Ibigay mo sa Diyos ang pag-ihigante. Okay?